Matapos akong iwan ng aking kasintahan dahil sa pera, nagpa siya akong maging isang playboy, nakikipag-date online at nanlilinlang ng mga mayayamang dalaga, iniisip na hindi malalaman ang aking tunay na pagkatao. Ngunit hindi ko inaasahan na isa sa mga babaeng nakilala ko online, si Charmaine, isang campus beauty, ay matutuklasan ang aking panlilinlang. Isang araw, bigla niya akong sinugod na may dalang kutsilyo. Nagulat ako at sa isang iglap, itinutok niya ito sa aking leg. Binigyan niya ako ng dalawang pagpipilian, mamatay o pakasalan siya. Sa oras na iyon, nasa klase ako, abalang nagtatype sa aking cellphone. Hindi ko alam na isang malaking eskandalo ang malapit nang mangyari. Tumingin sa akin ang mga kaklase kong babae nang may pagtataka at nagbulungan. Narinig mo ba? May isang mayaman daw na dalaga mula sa Tokyo, Japan na naghahanap ng isang lalaking estudyante kahapon. Totoo kaya iyon? Habang nag-uusap ang mga babae, nagsalita ang aming propesor sa unahan, sige, ngayon ay simulan na natin ang bahagi ng ating klase kung saan maglalaro tayo. Huhulaan natin ang pagkatao ng isa't isa sa pamamagitan ng mga wallpaper ng ating mga cellphone. Ibalik nyo ang inyong mga screen sa home screen at huwag nyo muna itong gagalawin dahil ang ating projector ay pipili ng cellphone ng random. At ipapalabas ito dito sa ating screen. Ngumiti ang propesor at ginamit ang projector upang pumili ng isang telepono sa klase. Ang mga avatar ay sumayaw ng random sa malaking screen. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang natahimik ang buong klase. Napili na. Ngunit ang lumabas ay hindi isang wallpaper, kundi isang screenshot ng pag-uusap ng isang tao sa maraming babae. Mahal, ngayon ang ating unang anibersaryo. Magpadala ka ng 9,900 at 99 para ipakita ang pagmamahal mo, mahal. Bakit ka ang lamig? Magpapadala ako ng 1,000. Sabihin mo naman na mahal mo ako. Tinanggal ang mga screenshot ng pag-uusap sa 108 babae sa screen. Ang face scene ay patuloy na nagpalit. Ang isang tao ay patuloy na nakikipag-chat sa maraming babae, kapwa ang mga nakarelasyon na at nakikipag-date na may kabuuang 89 na tao. Si Trisha Villarreal, anak ng may-ari ng Villarreal Real Estate Company, at lahat sila ay kilalang mga dalaga sa paaralan, bawat isa ay mas maganda kaysa sa isa. Sino si Dodong? Dahil sa aking earphones, wala akong naririnig sa sinasabi ng iba. Patuloy akong nagtatype sa aking cellphone. Muling may nagpadala ng 10,000. Kulang pa rin ang 380,000 para sa operasyon ko. Bumuntong hininga ako, namumutla ang aking mukha. Umubo ako ng mahina at hinawakan ang aking dibdib, umaasang hindi mapapansin ng mga mayayamang dalaga ang pera na iyon. Ayokong mamatay sa bilangguan, ngunit ayos lang din naman. Kayong mga mayayamang dalaga ay kasuklam-suklam tulad ng dati kong kasintahan na si Hannah Mae. Ang pamilya ni Hannah Mae ay may isang maliit na tindahan ng damit. Hindi ko makakalimutan na nagkaroon ako ng leukemia. Ayokong maging pabigat kay Hannah Mae, kaya humanap ako ng dahilan para makipaghiwalay. Pagkatapos ay nakita ko ang tunay niyang kulay. Tingnan mo ang iyong maruming hitsura. Huwag mong isipin na gusto kita dahil ikaw ay isang hamak na tao. Gusto lang kita dahil gwapo ka at gusto kong subukan ang bago. Sa totoo lang, kagabi ay nakikipagsaya ako sa isang mayamang negosyante. Salamat sa iyo sa paghiwalay sa akin. Matapos sabihin ni Hannah Mae ang mga masasakit na salita, sa harap ko pa ay nakipag-ugnayan siya sa isang negosyante at ginamit ang kanyang koneksyon upang alisin ang aking scholarship. Ang mas masahol pa, ipinakalat ni Hannah Mae na inabandona ko siya, nagpapanggap na nagdadalamhati. Umalis ako sa aking malamig na alaala at naghanda na mag-type ulit. Ngunit sa puntong ito, naubusan ng baterya ang aking noise-canceling earphones. Tinanggal ko ang aking earphones, ngunit tahimik pa rin sa paligid. Tumingala ako at biglang napagtanto na lahat ng tao sa silid ay nakatingin sa akin at sa aking cellphone. Sa buong klase, ako lamang ang may hawak na cellphone. Tiyak na si Dodong ang nagpapakita ng screen. Ang galing mo, pare. Bigyan mo ako kahit isa. Gusto ko ring maranasan ang matamis na pag-ibig. Tumingin ako sa malaking screen. Nagniningning ang aking mga mata. Ang aking puso ay tumigil nang si Propesor ay nag-atubiling patayin ang screen at isang babaeng estudyante sa unahan ang nagsalita, tiyak na hindi si Dodong ang nasa litrato.
Paano makaakit ng maraming mayayamang dalaga ang hamak na lalaking ito? Ang nagsalita ay walang iba kundi ang aking dating kasintahan na si Hannah Mae. Ang kanyang mga mata ay puno ng paninibugho. Nagkakamali yata tayo ng tao. Nagbabalak pa naman sana akong matuto ng ilang mga diskarte. Ang mga lalaki at babae sa silid ay pinag-usapan ako ng may pagkabigo at paghamak. Si Hannah Mae ay nakangiting tumingin sa akin at sinabi, "Itayo mo ang iyong ulo. Sa buong buhay mo, karapat-dapat ka lamang nahangaan ako. Gusto mong makipagrelasyon sa isang mayaman?" Nakakatawa. Naisip niya sa kanyang sarili at sinadyang ipinakita ang kanyang mamahaling bag sa harap ko. Tumingin ako sa lahat ng walang malasakit. Hindi ko man lang tiningnan si Hannah Mae. Sa ganitong paraan, hindi malalaman ang aking pagkatao. Ako ay nagpapasalamat kay Hannah Mae, ngunit sa sandaling ito, ang dagundong ng isang supercar ay umalinggaw sa tainga ng lahat. Dahil ang klase ay nasa unang palapag, lahat ay tumingin sa bintana ng may pagtataka. Ang isang pulang Ferrari ay dahan-dahang huminto. Hindi nagtagal, isang babaeng may itim na buhok at pulang mata na nakasuot ng itim na GC Academy uniform ang lumabas sa kotse. Ang kanyang pulang-pula na mga mata ay nakatitig sa akin sa silid. Sa sulok ng kanyang bibig ay isang mahiwagang ngiti. Ang kanyang luha sa sulok ng kanyang mata ay mukhang malamig. Sa wakas ay natagpuan din kita. Nang makita ang pulang matang babae na bumaba sa Ferrari, hindi mapigilan ng mga estudyante na tumayo. Nagulat ang lahat. Ito ba ang estudyanteng dayuhan mula sa Japan? Ang ganda niya. Ngunit hindi tumatanggap ng mga estudyanteng dayuhan ang back. Narinig ko na ang babaeng ito ay nag-donate ng 1 milyon sa GT Scholarship Fund. Kaya naman pinayagan siya ng prinsipal na pumasok. May iba pa bang chismis? Pinalitan ng babaeng ito ang scholarship fund na kanyang dinonate sa pangalan ng ibang tao. Ang pangalan ay Dodong Scholarship Fund. Hindi mapigilan ng mga babae na umikot at tumingin sa akin na tahimik sa likuran. Nanlaki ang kanilang mga mata. Mukha akong naguguluhan at biglang nanginig ang aking kamay. Bakit siya narito? Ang babae ay nagngangalang Cheska Halili. Dahil sa aking mahusay na akademikong pagganap, ipinadala ako sa Tokyo bilang isang exchange student at nagkaroon ng relasyon sa dalagang ito. Ngunit noon, dahil sa ilang hindi pagkakaunawaan, naghiwalay kami at naging magkaaway. Yumuko ako at sinamantala ang atensyon ng lahat upang tahimik na patayin ang aking cellphone at i-disconnecta ang screen. Sa aking pananaw, ang pagkakalantad sa aking online dating identity ay mas nakababahala. Ngunit sa sandaling naisip ko na lahat ay nakatutok kay Cheska Halili at walang nakapansin sa akin, ang babaeng nakasuot ng maskara na nakaupo sa likuran ko, na palaging nakatutok sa akin, ay tahimik na kinuha ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe sa isang tao. Makukumpirma ko na, 70% ng mga nakakadate sa online ay si Dodong. Pwede bang magtanong? Para sa masamang taong ito na maraming relasyon, gusto mo bang ako na mismo ang humanap sa kanya? Buti na lang nakabili ako ng isang napakatalas na kutsilyo. Pinanood si Cheska Halili na dahan-dahang pumasok sa silid. Nagmadaling lumapit ang propesor at bumati sa kanya, binibining Halili. Ang propesor ay nakilala si Cheska Halili sa isang pagkakataon kahapon at alam kung gaano katakot ang yaman ng pamilya ng babaeng ito mula sa Japan. Gusto kong hanapin ang isang tao, ngumiti ng bahagya si Cheska Halili, itinaas ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga, ang kanyang mga mata ay tumingin sa paligid at tumigil na nakatitig sa akin. Yumuko ako, ang kaba sa aking puso ay lalong tumindi. Si Cheska Halili ay naglakad sa mga pinong sapatos na gawa sa balat at dahan-dahang naglakad patungo sa isang direksyon na nagdulot ng lahat na ituon ang kanilang mga mata sa kanya. Si Hannah Mae, na palaging nangungutya sa akin, ay interesado rin at handa nang sabihin ang isang bagay sa taong katabi niya nang may mangyari na nakakagulat sa kanya. Nakita lamang ni Cheska Halili na dahan-dahan siyang huminto sa aking tabi. Yumuko, bahagyang tumagilid ang kanyang ulo, ang kanyang mga pulang labi ay bumuo ng isang maliit na ngiti. Dodong, matagal na tayong hindi nagkikita. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang tinig ay parang musika sa langit na nagpatahimik kaagad sa buong silid. Biglang nagbago ang aking ekspresyon, kumunot ang aking kilay. Sa sandaling ito, ang mga nagulat na mata ng lahat ay nakatutok sa akin. Si Hannah Mae ay lalong nanginig.
Nahulog ang cellphone sa kanyang kamay at nabasag ang screen. Ang tunog na iyon ay nagpagising sa lahat sa silid. Agad na sumabog ang buong silid. Oh my God! Ang dalaga mula sa Tokyo ay pumunta mismo rito. Sino ba talaga si Dodong? Alam ko na. Ang nagpakita ng screen kanina ay siguradong siya. Ang ganitong uri lamang ng tao na madaling akitin ang mga babae ang magiging dahilan upang dumating mismo ang isang mayaman. Nakakainis. May katwiran pa ba? Paano siya makikipagrelasyon sa maraming mayayamang babae? Gusto nang umiyak ng mga lalaki. Ang mga babae ay tumingin sa akin nang may kakaibang kislap. Si Hana Mai naman ay nanigas sa loob ng ilang sandali bago sumigaw ng baliw. Paano ito nangyari? Paano siya nakakonekta sa isang mayaman? Kalmado akong tumingin sa lahat at pagkatapos ay tumingin kay Cheska Halili. Sabi ko nang walang malasakit, hindi kita kilala. Nang marinig iyon ni Cheska Halili, tumawa siya ng malamig. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Nang masabi ko iyon, hindi na mapigilan ng propesor at bumuntong hininga. Sa mga estudyante na hindi nakakaunawa sa nangyayari, sinabi niya, matuto kayo kay Dodong. Kahit napuntahan siya ng mga babae, hindi niya pa rin inaamin. Dapat kayong matuto mula sa kanya. Huwag na kayong magkunwari. Tumango ang lahat, na galit sa akin. Galit na galit sila na hindi nila kailangan ang kayamanan na nahuhulog mula sa langit. Tao ka pa ba? May isang galit na lalaki na gustong bugbugin ako, ngunit ang susunod na aksyon ni Cheska Halili ay nagpagulat sa lahat muli. Nakita lamang na bigla niya akong hinalikan. Pagkatapos ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo, hinawakan ang aking baba, naaalala mo na ba ngayon? Malamig na sabi ni Cheska Halili, tumitingin mula sa itaas. Sa kanyang mga mata, may 3 bahagi na paglalaro at 7 bahagi na intensyon na pumatay. Ang propesor na nanonood ng drama ay naisuka ang kanyang tsaa at umiling ng paulit-ulit, ang mga bata ngayon ay napakahusay maglaro. At ang mga estudyante sa paligid ay nagselo sa eksena ng biglaang intimacy. Ang bawat isa ay yumuko sa kanilang mga mesa na nakadarama na ang buhay ay hindi patas. Naghiwalay na tayo, kaya huwag mo na akong guluhin pa. Ang malamig kong boses ay muling nagpabuhay sa klase. Ang mga lalaki at babae ay nakatitig sa akin. Kailan ko sinabing naghiwalay tayo? Ang ngiti ni Cheska Halili ay lalong lumabo. Hindi siya nagsalita o kumilos, hinawakan ang aking kamay at pilit akong hinila palabas ng silid, na iniiwan ang mga tao na may mga namamanhid na ekspresyon. Bumuntong hininga ang propesor. Pagkalipas ng ilang sandali, tumayo siya sa plataporma. Bago pa man niya maipahayag na tapos na ang klase, isang babaeng may pilak na buhok ang pumasok sa silid mula sa labas. Ang babaeng may pilak na buhok ay nakasuot ng maskara. Malamig ang kanyang mga mata at nagtanong lamang sa lahat, nasaan si Dodong? Umubo ang propesor at itinuro sa labas ng silid. Nag-init ang Ferrari la Ferrari. Tumango ang babae at mabilis na umalis sa silid. Ang isang mahabang katahimikan ay bumaba sa lahat ng biglang may sumigaw, ang pilak na buhok at asul na mga mata, iyon si Tiffany, ang campus beauty. Pagkalipas ng 10 minuto, pinahinto ni Cheska Halili ang Ferrari sa isang liblib na hardin. Ako naman ay nagpupumiglas ng mahirap dahil nakagapos ako sa passenger seat. Si Cheska Halili ay isang mahusay sa kendo, kaya nakagapos niya ako ng mahigpit. Ano ba talagang gusto mo? Sigaw ko, sa kauna-unahang pagkakataon ay nagpakita ng galit na ekspresyon. Ang aking mga mata ay malamig na tumingin sa kanya, ano ba ang gusto mong gawin? Gusto mong malaman? Tumawa ng malamig si Cheska Halili, biglang yumakap sa aking liig at galit na hinalikan ako ng malalim. Nagpatuloy ang halik sa loob ng 3 minuto hanggang sa ako ay unti-unting nawala ng pag-asa sa paghinga. Pagkatapos ay pinakawalan ako ni Cheska Halili. Mahina niyang hinaplos ang aking nanginginig na mukha, ngunit ang kanyang nagniningas na mga mata ay puno ng puot. 3 taon na ang nakalilipas, nang magkasintahan pa tayo, nakiapid ka kay Ihi Savannah. Mula noon, ipinangako ko na gaganti ako sa iyo. Ngayon, sa wakas ay natupad ko na ito. Sabi niya ng walang emosyon. Ang luha sa kanyang mata ay nagpapakita ng isang bahagyang lamig. Hindi ako nagkaroon ng anumang relasyon sa babaeng doktor na iyon. Lahat ng ito ay walang basehang hinala mo. Hinawakan ko ang aking mga kamay, sinusubukang pigilan ang aking galit,
tinaas ang aking baba at nanginginig na sinabi. Mula simula hanggang katapusan, hindi ako nakiapid, maging kay Cheska Halili o kay Hannah Mae. Ngunit ang dalawang babaeng ito, ang isa ay nagsabi na nakiapid ako at ang isa ay nagkalat ng mga tsismis na nakiapid ako. Ito rin ang isang dahilan kung bakit ako naging isang manloloko online. Sa madaling salita, ang paghihiganti ay isang paghihiganti ilaban sa aking sariling kamangmangan sa nakaraan. Nagsisinungaling ka pa rin. Oras na para turuan umalis ako sa Ferrari ni Tiffany. Nagtaka akong tumingin sa kanya dahil alam kong nakikipag-date pa rin ako online sa campus beauty ng Choco Corporation. At sa klase kanina, nahayag ang pagiging playboy ko dahil sa online dating. Mas natatakot ako kay Tiffany kaysa kay Cheska Halili. Nagulat si Cheska Halili at nagangalit sa galit nang marinig si Tiffany na nagsasabi sa akin. Alam ko na ang nakikipag-date online sa akin ay nagsabi. May dalawang pagpipilian ka, o putulin ang relasyon sa lahat ng babae maliban sa akin at pakasalan ako, o mamatay. Malamig na tumingin si Tiffany sa kaliwang kamay niyang itinago sa likod at ang kanang kamay na may hawak na kutsilyo ay itinutok sa aking leg. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Matapos ang ilang sandali, itinaas ko ang aking ulo at kalmadong tumingin kay Tiffany. Alam kong hindi ako pwedeng umamin. Natauhan si Cheska Halili. Humakbang siya papunta kay Tiffany para hamunin siya. Malinaw ba? Sinabi ni Dodong na hindi kanya kilala. Ngumiti si Tiffany na nakakatakot, kumonti ang kanyang pulang mata. Tumingin kay Cheska Halili at tumingin sa akin. Handa ka na ba? Walang madali. Ngayon, magpakasal na tayo. Tahimik na sabi ni Tiffany na walang ekspresyon. Sabi ko, hindi kita kilala at hindi ako ang nakikipag-date sa'yo. Humakbang ako papalapit kay Cheska Halili at tumingin sa asul na mga mata ni Tiffany at sinabi, totoo ba na ikaw ay baliw at gusto mo akong pakasalan? Hindi na nagsalita si Tiffany at tahimik na itinaas ang kutsilyo sa kanyang kamay. May dahilan ng lahat, una si Dodong sakin at hindi mo siya pwedeng kunin. Humakbang si Cheska Halili at ang lapit niya kay Tiffany ay 1-0 lamang, bumulwak ang pagiging mayaman. Sayo. Sa mata ni Tiffany may pangutya pero wala pa ring ekspresyon na nagbago. Tumingin siya sa akin, alam kong kailangan mo ng pera. Pagkasabi niya nun kumuha siya ng tseke at kontrata para pirmahan ko, 1 milyon ay magiging sayo. Hindi pa tapos magsalita si Tiffany, umiling na ako at ibinalik ang tseke at kontrata sa kanya. Nagkakamali ka ng tao at wag mo na akong guluhin. Umubo ako at mumiti. Nakita ni Cheska Halili ang panunuya kay Tiffany. 1 milyon at wala kang pera. Nagisi siya at binigay sa akin ang susi ng sasakyan at kunin mo na rin ang Ferrari na iyan regalo ko sa iyo. Hindi pinansin ni Cheska Halili ang malamig na titig ni Tiffany at ngumiti. Balak niya akong hawakan pero tinabig ko ito at ibinalik sa kanya ang susi ng Ferrari, wag mo na akong guluhin. Tapos na tayo at tapos na ang lahat ng nangyari noon. Ngumiti si Cheska Halili na may pagtataka. Pagkatapos, wag mo na akong guluhin at magkita na lang bilang isang estranghero. Nang marinig yun ni Cheska Halili, umusog ang kanyang mga mata. Malalaman mo ang mangyayari sa'yo, kaya huwag kang ang gumalaw. Tumingin sa akin nang may pagtataka si Tiffany at hinawakan ang kaliwa kong kamay. Anong balak niyong gawin, bitawan niyo ako. Delikado ang... Umalis ako nang hindi kinukuha ang Lamborghini ni Tiffany. Nagliliwanag ang kanyang mga mata sa kakaibang paraan. Marahan siyang humawak sa kanyang baba at tumagilid ang ulo niya para salubungin ang tingin ko. Nakangiti rin ang kanyang labi sa maalamat na kurba. Agad kong iniwasan ang kanyang titig at nakaramdam ako ng hindi maganda. Tara na, hindi na natin kailangan ang libreng instant noodles. Pagkatapos kong sabihin iyon, akmang tatayo na sana ako. Sandali! Ayon na, nagsisimula na. Mabilis akong pinigilan ni Chuweng. Sa pagkakataong ito, hindi lang instant noodles ang nandito, kundi libreng cola rin. Tumango ako at umupo ulit. Pagkatapos noon, isang babaeng nakasuot ng itim na damit at Valentino heels ang marahang umakyat sa entablado. Nakapusod ang kanyang buhok at may ilang hibla ng buhok na nakalailay sa magkabilang pisngi niya. Nagbigay diin ang kanyang natural na ganda gamit ang mahinang makeup. Siya ay walang iba kundi ang presidente ng Student Council, Sixia Lee, ang pinakasikat na babaeng estudyante sa Department of Letters.
Mabilis na tinapos ni Xiali ang kanyang pananalita at nagsimula ang aktibidad. 5 lalaking estudyante ang nakangiting umakyat sa entablado, umaasang makatanggap ng regalo mula sa mga babaeng estudyante. Ngunit nangyari ang nakakahiya. Sa 5 lalaking estudyante, 4 sa kanila ay walang babaeng nagbigay ng regalo. Sa pinakahuling estudyante, binigyan lang siya ng kanyang kasintahan ng hindi magandang kalidad ng pabango na binili sa Pino Duo sa halagang ₱9.9. Hindi mapigilan ng mga estudyante sa ibaba na tumawa. Halata na hindi na ito mapigilan ng lalaking estudyante pa at nagalit siya sa kanyang kasintahan. Ang mga babaeng estudyante sa ibaba ay nagtaas ng kanilang hinlalaki sa babaeng nagbigay ng pabango sa entablado, habang ang mga lalaking estudyante sa ibaba ay madilim ang mga mukha at hinigpitan ang kanilang mga kamao. Malamig kong pinanood ang kasiyahan sa entablado. Akmang sasabihin ko na sana ang isang bagay kay Chuweng sa tabi ko, nang dumating ang mahinang pabango, "Senyor, pwede ba akong umupo dito?" Pumikit si Xiali, ang kanyang malinaw at kaakit-akit na mga mata ay nakangiting tumingin sa akin, na nagpapakita ng 2 matalas na pangil. Dahil noong bagong pasok si Xiali, tinuruan ko siya ng English para tulungan siyang makapasa sa C-4. Siyempre, may bayad iyon. Pumunta ka ba rito para sa aktibidad na ito dahil may kasintahan ka na? Sinabi ni Xiali sa isang mapanuksong tono. Ang kanyang boses ay masigla, ngunit ang kanyang makinis na mga kilay ay bahagyang kumunot ng may hindi masayod na pagkabigo. Pumunta lang ako para kunin ang libreng instant noodles. Ganoon ba? Ibinaba ni Xiali ang kanyang ulo at nilalaro ang kanyang mga daliri. Dahan-dahan siyang gumuhit ng mga bilog sa kanyang malambot na tuhod, at ang kanyang hugis speech na mga mata ay sumilay sa isang hindi mahula ang kagalakan. Hindi mo ba alam na ang mga nakikilahok lang sa entablado ang tatanggap ng instant noodles? Iginilid ni Xiali ang kanyang ulo at nakangiting sinabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalokohan. Agad namang naging awkward ang mukha ko. Dahil dito, hindi ko ba nasayang ang pagpunta ko rito? Nag-isip ako sandali at akmang kukunin ko na ang aking cellphone para umalis kasama ni Chuweng. Huwag kang magmadali, senyor. Hindi mo ba gustong kunin ang instant noodles? Pwede akong umakyat sa entablado para bigyan ka ng regalo. Nakangiting sabi ni Xiali. Kumurap ang kanyang mahahabang pilikmata at nakaramdam siya ng bahagyang pagkamahiyain. Hindi na kailangan, aalis na ako. Kumaway ako para tumanggi. Bago ako tuluyang makatayo, mabilis na hinila ni Xiali ang aking manggas. Tinaas niya ang kanyang maliit na bibig, ako ang nag-organisa sa aktibidad na ito, kaya hindi ako magiging maayos kung hindi ako magbibigay ng regalo. At saka, kailangan kong bigyan ang isang tao ng regalo. Tulungan mo na ako. Hindi pwede, hindi ko pwedeng tanggapin ang mga bagay mo. Mariin akong tumanggi. Dahil hindi ako gustong abalahin ang iba. Okay lang. Pagkatapos, pwede mo akong bigyan ng kahit ano bilang kapalit. Kung hindi pwede, turuan mo ako ng isang libreng English lesson sa weekend. Balak kong mag-take ng -6. Hinawakan ni Xiali ang manggas ko at yumanig, nagmamakaawa, tulungan mo na ako. Yumuko ako para mag-isip sandali, tumango at pagkatapos ay umupo ulit. Hindi sa hindi ko napansin ang hindi pangkaraniwang tingin ni Xiali. Tamad lang akong mag-isip tungkol dito at tamad din akong ihayag ito. Umakyat ako sa entablado sa ilalim ng inaasahang titig ni Xiali. Binuksan ni Xiali ang bag na dala niya at kinuha ang pino at eleganteng kahon ng regalo. Bahagya niyang kinagat ang kanyang hinlalaki at mumiti ng nakakabighani. Noong kakatayo ko pa lang sa entablado, binuksan ni Tiffany ang kanyang malalim na asul na mga mata. Tamad na sinusuportahan niya ang kanyang baba at gumamit ng cellphone para magpadala ng mensahe. Agad, isang itim na Lamborghini Gallardo na puno ng puting rosas ay dumating sa isang sulok ng school at dumating ang isang truck na nagdala ng mga ito sa assembly hall. Bukod pa riyan, puno ang truck ng iba't ibang regalo. Nakaupo sa likod ng kotse si Cheska Halili at malamig na pinagmamasdan ang bawat galaw ni Tiffany. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nangutya. Sa mga sandaling iyon, nanatili akong tahimik sa entablado na nagdulot ng bulungan sa mga manonood. Hindi ba't si Dodong iyan? May magbibigay rin ba ng regalo sa kanya? Ang taong iyan ay hinihinalang may kasalanan ng online dating sa mga mayayamang babae. Sa isang sandali, kumalat ang mga tsismis sa lahat ng dako.
Paminsan-minsan, may mga taong tumitingin sa akin na may kasiyahan. Malamig kong sinulyapan ang mga komplikadong titig sa ibaba, at hindi ako nag-abala. Ngunit, sa sandaling ito, halos sabay-sabay na umalis sa kanilang mga upuan ang tatlong babaeng estudyante, Tiffany, Cheska Halili at Xiali. Agad na tumahimik ang mga estudyante sa ibaba at hindi makapaniwalang tumingin sa kanila. Hindi ba't paano ito posibleng? Malinaw na nakaramdam ng kawalan ng paniwala ang lahat sa ibaba. Sumulyap lang ako kay Cheska Halili at Tiffany na umaakyat sa entablado. Sa sandaling ito, umalis rin sa entablado si Cheska Halili at Tiffany para pumunta sa backstage. Tumawa ang buong bulwagan. Hindi rin nila naramdaman ang anumang sorpresa. Paano nga naman magugustuhan ng napakagandang diyosa gaya ni Cheska Halili at Tiffany ang isang ordinaryong tao? Tumawa sina Huangze at Hanyu hanggang sa kumulubot na ang kanilang mga mukha, tinuturo ako. Ngunit, sa sandaling iyon, hindi na matatawa si Huangze. Dahil pumunta si Xiali sa harap ko. Agad na tumahimik ang buong bulwagan at hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Isang masamang hinala ang lumitaw sa kanilang mga puso. Huminga ng malalim si Xiali na nagtatangkang tumayo ng matapang. Sa kanyang magkabilang kamay, hawak niya ang isang masarap na kahon ng regalo. Inalala ko na ang kahon ay nasa hulihan at sa tabi ko ay si Xiali. Senior, ito ang Valentine's gift na ibinigay ko sa iyo. Sana magustuhan mo. Ibinigay niya ang kahon ng regalo sa harap ko. Pagkatapos, agad siyang kinakabahang pinahiran ang gilid ng kanyang damit na hindi naglakas loob na tumingin sa akin. Tumango ako at inabot ang regalo. Paano ito nangyari? May nagbigay talaga ng regalo sa cold-faced person na ito. Ang kanyang nag-aalab na puso ay umaapoy sa galit. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Nahulog ang regalong ibinigay ni Hanyu sa kanya. Paano ito posibleng mangyari? Bigla, sumigaw si Huangze. Ang kanyang mga mata ay umaapoy sa galit na ginigiling ang kanyang mga ngipin. Kinuha rin ni Hanyu na nakahawak ng mahigpit sa kanyang kamao na kinamumuhian ako. Ang pinakamamahal na ayaw niyang makita ay ang gumanda ang buhay ko. Ngunit, malamig ko lang silang sinulyapan. Tinaas ko ang aking ulo at tumango kay Xiali. Bahagyang namula ang mukha ni Xiali. Agad niyang kinagat ang kanyang labi, yumuko, at isang masaya at kapanapanabik na ngiti ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Tumingin si Guqiang kay Xiali nang may nakatagong ngiti. Junior Xiali, mukhang gusto ka talaga ni Huangze. Ano ang masasabi mo kung ikukumpara kay Dodong? Bahagyang natigilan si Xiali at agad na naunawaan ang ibig sabihin ni Guqiang. Itinaas niya ang kanyang magandang baba, sinulyapan si Huangze, at mumiting sinabi, ang ganitong uri ng tao ay hindi karapat-dapat na ikumpara kay Senior. Pumutla ang mukha ni Huangze nang marinig niya iyon. Ang matinding inferiority at kawalan ay nagpatuloy sa kanya na maghanap ng lamat kung saan siya makakapasok. Sa bandang huli siya ay nagpakita ng isang nakakatawang ekspresyon. Tumagos ang mga mata sa dibdib niya, kaya humingi siya ng tawad at huminga sa mga tao dahil hindi siya ang kayang pagpalitin kay Senior. Nalaman din namin na si Xiali ay tumingin kay Huangze at sa huli ay wala siyang magawa kung hindi matamimi. Sa sandaling iyon, pinabayaan ng lahat ang isa pang problema, saan pumunta si Cheska Halili at Tiffany at anong balak nilang gawin. Senior Dodong, pwede ba kitang yakapin? Matapang na tumingin si Xiali sa aking mga mata. Pagkatapos, maingat niyang idinagdag para sa performance lang. Alam mo, hindi ba? Salamat pero hindi pwede. Malamig kong sinabi. Walang emosyon ang aking mukha. Naging madilim ang mga mata ni Xiali at tahimik siyang yumuko na gumuguhit ng mga bilog sa sahig gamit ang kanyang mga daliri. Sa sandaling ito, biglang pumasok ang isang security guard sa bulwagan. Sumigaw sa lahat ang security guard gamit ang speaker, sino si Dodong? Sinasakop ng upahang mamahaling kotse mo ang lugar. Bilisan mo at ilipat mo. Hindi sinasadya ng security guard. Nakita niya na ang sports car sa truck ay kailangang upahan din. Bilang karagdagan, nakasulat ang pangalan ko sa transparent na acrylic cover, kaya natural niyang naisip na inupahan ng estudyanteng nagngangalang Dodong ang kotse para magpakitang gilas. Siyempre, hindi alam ng security guard na ang kotse na ito ay regalo ni Tiffany sa akin. Ngunit ang mga tao ay pumukaw ng apoy ng panunuya.
Agad, ang mga masasamang tingin ay ibinaling sa akin. Gayunpaman, wala pa rin akong pakialam. Tamad akong mag-isip tungkol sa pagtingin ng iba, at tamad din akong magpaliwanag sa kanila. Bahagyang nagalit ang security guard at sumigaw sa speaker, wala bang umamin? Ipapakita ko ang litrato sa screen ng entablado para makilala kayo ng lahat. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ipinakita niya ang litrato ng mamahaling kotse sa malaking screen. Tinitigan ng lahat ang Lamborghini sa screen. Sa wala pang 2.5 segundo, sumabog ang komplikadong emosyon mula sa pagkabigla hanggang sa gulat sa gitna ng mga tao. Valentine's gift kay Dodong. Maligayang Valentine's Day, Dodong. Hindi ito inuupahan, ngunit regalo mula sa isang babae. Sa isang iglap, umalingaw ang mga daing ng selos at mga nagulat na komento sa buong bulwagan. Pumikit ako sa ilalim at nag-isip. Pareho ang dalawang pangalan na iyon na dumaan sa aking isipan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumabas si Cheska Halili mula sa anino na naglalakad patungo sa akin. Nakikita ko ba na ang lahat ay tumingin sa mayaman na babaeng galing sa Tokyo at sa screen, isang nakakatakot na ideya ang lumitaw sa kanilang mga isipan. Ang supercar na ito ay regalo ni Cheska Halili. Ngunit, ang hindi nila alam ay ang itim na Lamborghini na ito ay mula kay Tiffany. Sa backstage kanina, nang ipinakita ni Cheska Halili ang regalong gusto niyang ibigay sa akin, malamig na umalis si Tiffany. Sa ngayon, maaari itong ituring na sa laban kay Cheska Halili, tinanggap na niya ang kanyang pagkatalo. Dahil, sa kanyang mga mata, ang regalo ni Cheska Halili ay talagang napakahalaga. Dahan-dahang naglakad si Cheska Halili sa akin, na nakasuot ng rastyle black knee high boots, dahan-dahang lumapit sa harap ko at tinaas ang aking mga kamay. Gusto mo ba ng regalo ko? Nakangisi at kaakit-akit. Hinawakan ang kamay ko at nilagay sa regalo niya. Nilangdiin niya, lahat ng ito ay nagpapahiwatig sa sarili niya, masaya ka ba na magpasilbi ako ngayon sa iyo? Tumutukoy sa kanyang malamig na tono. Ako'y tumabi at pumunta na lang ko kay Xiali na binantaan ako, nakayulong siya, baka masama ang gawin ko sa kamag-aral. Ang ginawa ko, tumuloy ko sa security guard para hingin ang low phone at tulungan. Pinakiusapan ang seguridad para magsalita na aalis na at kayong lahat huwag mag-alala. Ang lahat ng nagkakamali ay humingi na nga pala ko, hindi ko pinapansin ano ang mas makukuha. Dahil dyan huwag na kayong makialam pa, huwag na kayong makinig, sabat ko at ibinigay ang microphone sa kanya at nagpaalaman na dahil gusto kong ituloy ang plano. Nang lumabas ay wala na si Xiali. Ang huling sabi ko sa kanila ay pinuntahan ko lang sila para may makain sa murang halaga. Hinayaan ko na ang nakaraan para wala ng sakit na nararamdaman. At nagpasalamat na din ako kahit papaano para malaman at tanggapin niya. Itinagilid niya ang kanyang ulo at mahigpit na hinawakan ang aking baba, hindi ba't si Dodong ka? Kalmado kong inalis ang kanyang kamay. Sinabi ko na, hindi ako ang taong hinahanap mo. Mumisi ng malamig si Tiffany at bumalik sa kanyang kotse. Sumakay rin ako sa kotse. Pagkatapos umalis ng sports car, lumabas si Xiali mula sa likod ng puno. Medyo komplikado ang kanyang ekspresyon. Isa pang kakumpetensya. Sumasakit ang kanyang ulo at umupo siyang malungkot. Nakasimangot siya at halatang hindi siya masaya. Sa sandaling ito, isang babaeng nakasuot ng itim na vest at high heels ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Hinaplos niya ang ulo ni Xiali. Itinaas ni Xiali ang kanyang ulo at tumingin sa babae na nagtataka at masayang nagsabi, Ate Cheska, bakit ka nandito sa school? Tinaas ni Cheska ang kanyang buhok sa likod ng kanyang balikat. Kinurot niya ang pisngi ni Xiali at mumiting sinabi, 1 buwan na lang bago ka graduate, kaya may kailangan akong ayusin. Dumalaw rin ako sayo. Mature ang kanyang ngiti, ngunit kaakit-akit rin. Hindi ko lang alam kung bakit medyo madilim ang kanyang mata, at ang kanyang socket ay medyo mapula, na parang umiyak siya. Tumango si Xiali, ngunit nasira ang kanyang kaguluhan dahil sa kanyang pagkadismaya. Bahagya siyang yumuko. Anong nangyari? Hindi ka ba masaya? Mahinang umiti si Cheska, na nagtatangkang itago ang negatibong emosyon sa kanyang mga mata. Ate Cheska, gusto ko ang isang lalaki. Mabait siya, pero mukhang hindi niya ako gusto. Malungkot na sumandal si Xiali sa kanyang baba at ipinatong ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha, na likas na payat, ay bilog dahil sa bigat ng kamay niya, na parang maliit na bao.
Sobrang ganda mo, Xiali, bakit ayaw niya sa'yo? Pagkasabi nito, natigilan si Cheska. Halata na may naalala siya at bahagyang dumilim ang kanyang mata. Ganda rin niya at mayroon rin siyang tsiyi, pero mukhang hindi rin siya gusto ng taong gusto niya. Ang pinaka nakakatawa ay hindi niya alam kung sino ang gusto niya at anong hitsura niya. Gumagawa siya ng kung ano-anong pagsisiyasat nitong mga nakaraang araw, pero walang nangyari. Sa sandaling ito, nagrereklamo si Xiali kay Cheska tungkol sa kanyang hindi sinukli ang pag-ibig. Nang sabihin niya na gusto rin ako ni na Tiffany at Cheska Halili, hindi niya mapigilan na umiyak. Humagulgol siya. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Maawain na hinayaan ni Cheska na sumandal si Xiali sa kanyang balikat na marahang inaaliw siya sa kanyang tabi. Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalinggaw sa kanilang tainga, nasaan ang wallet ko? Magkasabay na tumingala ang dalawang babae at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Nakita nila akong nakatayong nababalisa sa malayo, nakatingin at hinahanap ang aking nawawalang wallet. Kailangan kong magmadali. Sino ang nakakaalam kung anong mangyayari kung naghintay ako kay Tiffany sa kotse? Sa sandaling ito, nakita ko si Xiali na nakaupo sa damuhan sa ilalim ng puno. Mabilis na yumuko si Xiali at tinangkang punasan ang mga luha sa kanyang mukha. Iwas ang kanyang tingin. Halata na hindi niya inaasahan na babalik ako at nahihiya siya. Namula ang kanyang magandang mukha. Sa sandaling ito, gusto niyang maghanap ng lamat kung saan siya makakapasok. Plano ko sana na magpaalam pero nakita ko siyang umiiyak. Maging ang pagtingin sa akin ng diretso ay hindi niya kaya. Kailangan kong magpanggap na hindi ko siya nakita at umiwas sa kanyang tingin. Ngunit, sa sandaling tatalikod na sana ako para maghanap ng aking wallet sa ibang lugar, isang solemning boses ng babae ang dumating. Dodong! Tumigil ka! Tumingin si Cheska sa akin ng malamig. Hindi niya inaasahan na makikita niya si Dodong dito. Siya ang tauhan na pinakakinamumuhian niya sa kumpanya. Si Cheska ay ang presidente ng Cheska Real Estate at siya rin ang anak ng aming si. Sanay na siyang purihin at bola-bolahin ng lahat, pero iba ako. Nang nagbigay ako ng mensahe, hindi ako nakikinig kapag may nagbibigay ng opinyon at mga mungkahi sa akin. Sa bandang huli ay ang magsalita tungkol sa ating karapatan. Kung magbigay-bigay, hindi lang sa atin sa lahat kung ako si Dodong gusto ng gusto ang gusto niya. Sa sandaling ito, kailanganin ko ang aking sarili para mag-enjoy sa buhay kahit na siya'y naghirap ng pagtatrabaho. Bumuntong hininga na lang din at tumayo sa lahat ng sakit na nagdadaanan. At sumigaw, naglasing sa sakit na aking tinatago. Ayaw ko. Bigla siyang umiyak gaya ng dati. Sinabi ng babae ng malumanay, huwag mo na isipin ang nakaraan. Kailangan ko na lumipat ng mas magandang matirahan. Huling sabi niya, hayaan na lang nating lumipas lahat ng sakit. Gumamit siya ng napakaraming lakas para makatayo. Hindi ako aso. Sino ka ba? Suminghal si Tiffany at humikbi dahil lasing siya. May mga ligaw na hibla ng pilak na buhok na nakaharang sa kanyang mukha na hindi maipaliwanag na ganda sa kalat. Tignan mo ng maigi. Hindi ako ako ay. Nanlaki ang aking mga mata at tila naglulublob ang aking isip sa tubig, nagtatangkang bumalik sa aking alaala. Bigla kong naalala ang isang bagay at tumawa ng malakas, ako ay si Father Mantiga mula sa Kingdom of Light. Tandaan mo ang aking pangalan sa hinaharap. Tumawa siya ng tumawa. Wala na ang dati niyang pagiging kalmado. Parang bata siya. Hindi ka si Father Man. Tinitigan ni Tiffany ang aking mukha. Bigla, ang kanyang mga mata ay napuno ng mga luha. Dodong, ikaw si Dodong. Hindi ako pwedeng magkamali. Sige no, 0-0. Bibilang ka na. Lalong humigpit ang yakap niya sa akin at ayaw niya akong bitawan. Sinubukan kong magpumiglas at itulak si Tiffany, ngunit si Tiffany, sa sandaling ito, ay parang octopus, mahigpit akong kayakap. Ang init ng iyong braso. Sobrang lamig ko. Pwede ba kitang yakapin ng ganito habang buhay? Pakiusap. Nakahiga si Tiffany sa aking dibdib at nagreklamo. Nanigas ang aking katawan at unti-unting nakarecover ang aking isip. Sa wakas ay naalala ko ang isang bagay. Ito si Tiffany. Siya ang nagbawas ng aking sweldo at dahilan kung bakit wala akong sapat na makakain sa buwan na ito. Sinabi ni Tiffany.
Sinabi, yun ba si Kuan, hindi ko pa nga siya nakikita. Bakit kailangan ba kitang ibalita? O kaya gusto mong magbalita ko na din? Tumahimik, nalaman namin ang lahat kay Trisha ay isa sa mga online na nakikipagdate. Sinabi niya, may malubhang problema na tayo. Nag-isip si Jane. Ano naman yan? Nauna na nga lang kami sa pagdedate. Malamig na ngumiti si Trisha. Sa kabilang banda, may problema ako. Sa wakas ay nahuli kita, bulong ko at agad na hinila si Kuan para tumakas. Binuhat ni Kuan ang bag at tumakbo sa ilog sa likod ng eskwelahan at pagtataguan. Ano nangyari? Tanong ni Kuan. Sinabi niya ang 3 taon na nakalipas at wala akong ideya kung ano yun. Nagulat siya. Huwag mo na intindihin yun. Dapat ko ba mag-alala? Dapat mo pang ikabahala ang sinabi ni Kyoko na kung sino si Trisha. Binubuksan ang vihi, si Trisha ay nakaupo sa kanyang kama, na kasing lapit ni Jenny ay parang hindi sila magkakasama. Kung may sinaktan o sinabihan na mali ang mga anak ko, pwede niyo akong sabihan. At ikaw na binigay sa kanila ang problemang ito, baka kailangan kong mag-usisa din kaya ang susunod, ayos na ba kayo? Lumingon sa kamera para itago ang kanyang mukha, huwag kayong basta-basta pumunta at magsabi sa akin. At saka, may sakit ka pala noon. Sumenyas ng pasensya sa mga nagtatrabaho sa kanyang kumpanya. Inabot ang telepono niya, tinignan ang cellphone na may pangalang Dodong at binaba. Kung saan naggaling si Trisha, ang alam ko lang ay mas importante siya kaysa sakin. Pero sa kasong ito, hindi. At nakakainis rin si Jennifer at nakakahiya ka dahil wala kang pakialam sa sinasabi niya. Tumigil siya sandali para ilapat ang gamot sa kanyang mata. May kasalanan ako. Ayaw kong isipin na mas marami akong sakit kaysa sayo dahil sa kumpanya ko. Ang sakit ko ay kailangan lang ng maingat na gamutan. Tumawag ulit ang cellphone ni Jen at hindi rin niya sinagot. Bago ito napatay. Ano ang iniisip mo? Tanong ni Jane, napakalinaw. Kasalukuyang nagpapagamot ka dahil may sakit ka ba? Hindi ako masama. Bakit ka nakasuot ng sweater na may mahabang manggas? At baka nga nakayukong nakaupo. Pinahid niya ang mga luha, pinangako ko na hindi ako magiging makulit. Sinabi ni Dodong. Ate Cheska, nasasaktan ako, humagulhol si Jen. Ang kanyang boses ay dumagundong sa mundo. Si Jen ay may malaking impluensya dahil kilala ang pamilya nila. Kailangan kong mag-isip. May gusto ba sa atin si Jen? Sa susunod na pagkakataon na si Jen ay kinuha na ang kanyang cellphone, ang mga bata ay nagmamakaawa. Paano ko magagamot ang lahat ng mga ito? Sa mga sandaling ito, si Alka ay dumating sa pintuan na nagrereklamo sa galit na pagtawag. Humihingi ng tawad. Bakit ko sasayangin ang oras mo sa mga tao? Dapat na lang magbigay at huwag magtanong. Kung nagtatrabaho ka dito, gumawa na nga ng kalokohan pero dapat na magpatuloy ka ng walang pakialam sa mundo. Dapat kang maghintay, kundi mawawalan ka sa pwesto at buhay. Nagpakita ng pagkamuhi si Alka sa kanyang mata. Nag-alala na kami sa kalusugan at kayamanan namin. Hindi ba kami masama? Ang pagtulong sa mga anak natin o kusa nilang ginagawa. Kung hindi ko alam, ayos lang na sabihin ka nila, pero kung alam ko, magbabayad ka talaga. Sinabi ko hindi naman, hindi nagrereklamo ang kalaban natin. Wala na tayong babalikan sa pamilya natin. Maswerte na sana tayo kung walang problema. Ngayong mas matatag na, kailangan ko na umalis sa'yo. Sabi ko, Ate Chito at huwag mo sabihin sa akin. Sa sasakyan nagkatinginan kami sa salamin. Tumakbo ako na nagtatago at nagtatakip ng sarili na may damit para hindi ako makilala. Tumingin si Cheska sa akin. May naisip ka ba? Sana meron. Dahil kung ako si Cheska gagamitin ko ang impluensya ko para siraan ang lahat ng ito. At hihintayin si Kyoko na lumabag sa batas para matanggal siya sa pwesto, sagot ko. Sinong magsasabi at bakit mo sasaktan si Ate Jen? Tahanan. Kung magagawa ko yan, walang sasaktan sa pamilya at kaibigan ko. Tumigil para lumanghap ng sariwang hangin. At paano natin sila pipilitin na sabihin ang totoo? Nagbigay siya ng gamot. Gagamitin ko ang nagtatago. Kung ang lahat ay walang halaga, wala ng mga kaibigan. Ang mga pinuno ay hindi ganoon. Ang nagmamay-ari ng mga pera ay mas maraming alam. Masyado kang nahihirapan. Paano ako magiging karapat-dapat sa atensyon mo?
Huwag ka nang mag-abala. Hindi na ako babalik sa nakaraan. Huwag mo na akong guluhin. Kinuha ko at binuksan ang pintuan. Kahit anong gawin ko, ayaw pa rin itong magbukas. Hindi ko pinilit. Para lang maipakita na gusto ko siyang magpakita, hindi ko pinangako yun sa kanya. Pero wala yun sa isip ko. Nakatulog ulit ako. Pagkatapos, napagtanto ko na naggugol ako ng oras at naghihirap upang makagawa ng mahabang kanta, pero hindi na yun kailangan. Si Tiffany ang magiging masaya. Saan ka pupunta? Nakatulog na si Cheska, masarap na yakap-yakap sakin habang kinikiliti ang likod ko. Magsasalita lang sayo. Pwede ba? Tumawa siya para malaman na hindi ako nagbibiro. Alam kong may kasalanan din ako, pero sinubukan lang kita. Hindi ako nanloloko. Tumawa ako ng malakas na sinabi ko. Hindi naman kita niloloko. Gusto ko nga ikaw ang magbenta sa lahat ng iba pang mayayamang kliyente, nag-isip pa. Nasisiraan ka na ba? Hindi ko na masyado pinangarap dahil ang mundo ay hindi magdadala sa'yo sa kahit saan kung nakangiti ka, hindi dahil sa lahat ng nangyari. Dahil malapit nang mapuno ang lugar na nagtatrabaho, mas gusto ko na kunin na lang ang pera sa bangko nang walang pag-iisip at maghanap ng trabaho, pero hindi ko pa talaga kaya. Hindi ka pwede makitulog kahit na ano. Sa huli ay humihingi na ng tulong sakin. Nagsisi sa desisyon ko. Sinasabi pa na hindi mo na ako kailangan. Baka sa mundo hindi tayo dapat nagsama, tumawa ako. Kailangan ko na lang na mag-move on. Pinabagsak ko ang lahat ng pangarap ko para lang makatulog kasama ang matigas na katawan sa hotel. Gusto kong ibalik ang lahat pero hindi ko pinangakuan si Tiffany. Pinagtapat ko kay Jen ang malalim na sakit na mayroon ako. Hindi ko masyado pinag-usapan. Hindi pwedeng magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang mga babae, sabi ko. Nakikita na nahihirapan si Jennifer, nakita ni Kyoko na nakaupo, pero sa panahong kailanganin natin. Pero yun ay kahapon. Hindi ko pinapahalagahan o pinaniniwalaan. Hindi ako pwedeng magpasalamat o humingi man lang ng tawad. Ang tanging importante ay yung taong sinisira. Ano na ang mangyayari sa akin ngayon dahil lahat ng ito ay mali? Nagsisinungaling si Jennifer sa isang tabi. Paano mo malalaman na kung may mali ba talaga? Hindi ka na magiging isa sa kanila. Sinabi ko naman, alam mo na magkasama na tayo. Ako pa ba talaga to? O ikaw? Hindi na kumbinsi si Jennifer. Dahil nakita namin na hindi maganda ang nakatakda. Si Tiffany ay napatunayan na napaka-importante. Pero wala akong alam, hindi kita mahahayaan. Sinabi niya, meron pa din sa mundo. Bakit ko gagamitin ang mahalagang puso mo para dito? Naalala ko ang sinabi noong kabataan. Hindi mo kailangan iangat ang kamay mo para kunin yun. Hindi mo kailangan maging ako para magkaroon. Magsasayawan na lang ba ang mga tao? Nanalangin habang naglalakad patungo sa isang nakakatakot na trabaho. Ipinapangako kung hindi ko napapayagang magkaroon ng nakakatakot pa sakin, binulong ko. Pero kung hindi nakangiti, paano na? Magkasama kami sa sasakyan. Napansin ko na may kinukuha ako. Hindi ko alam saan ka nagtatrabaho. Gusto lang kitang protektahan sa kahit anong paraan ko, sabi ko sa kanya. Sa wakas ay tapos na. Nagpapaliwanag sa isang mapanganib na estado. Hayaan mo akong magpaliwanag. Si Jiro ay mas maalam sa kalye dahil hindi kami kailanman lumabas na mag-isa. Kung ang nagpapahirap kay Dodong ay siya, kailangan ko siyang tulungan. Pumunta ako sa tabi ni Tiffany dahil sa pinipirmahan ang hindi dapat. Alam niyo na dahil hindi ko tinanggal ayokong isipin yung tungkol sa buhay ko. Alam kong pwede na kitang ibenta, pero hindi ko naman ginawa. Sinasabi ang lahat ng yun para matapos na. Nagtatrabaho lang.